Isang magaling na Scout Ranger, matinik at sobrang maaasahan. Iyan ang mga paglalarawan ng mga naging kasamahan ng isang sundalo na si First Lieutenant Armando Bohol o ang musang na tinagurian bilang The Lone Ranger. Bakit kanyo? Dahil sa maniwala man kayo o hindi mga kaibigan ay ang sundalong tampok natin ngayon ay nagawang makipagsabayan ng mag-isa sa tinatayang nasa 40 mga rebeldeng NPA na responsable sa pagnanakaw sa mga matataas na kalibre ng baril ng mga KAFGU at sila ring nagsunog sa kanilang detachment. Dahil nga sa kagustuhan niyang mabawi ang mga gamit at maipaghiganti ang kanyang mga kasamahan ay nagawa nga niya ang mga bagay na yon. Gamit ang kanyang rifle ay lakas loob niyang hinabol ang mga NPA at nakipagsabayan sa kanila. Dahil nga sa kanyang ginawa ay marami sa hanin ng mga komunistang nasugatan at marami din ang namatay sa kanila. Marami naman ang bumilib sa kanya at dahil dyan ay inirekomenda siya para makatanggap ng pinakamataas na parangal at ito ay ang Medal for Valor. Si Lieutenant Armando Bohol ay isang produkto ng Officer Preparatory Course ng Training and Doctrine Command. Si First Lieutenant Armando Bohol ay naging tanyag sa kanyang katapangan sa mga naunang mga labanan sa Kabikulan. Ito ang maksyong kwento ng kanyang katapangan at kabayanihan at ito rin ang pinakatanyag sa lahat ng kanyang naging misyon. May 19, 2009, alas 3 ng madaling araw ay pinasok ng 40 armadong mga rebelde ang detachment site ng 31st Infantry Battalion sa Sipocot, Camarines Sur at sinamsam nila ang lahat ng mga armas at mga bala ng mga KAFGU. Nilimas nila lahat at wala silang itinira at maging ang mismong detachment ay sinunog din nila. Nang mapagtanto ito ay labis na nanlumang mga opisyal ng 9th Infantry Division nang malamang na-overrun ng mga komunista ang isang detachment. Ito ay isang malaking sampal sa kanila dahil nalusutan sila ng mga bandidong kaaway at nakuha ang mga malalakas na kalibre ng mga armas. Sa kabilang banda ay labis na kagalakan ang naramdaman ng mga rebelde dahil sa isip nila ay lubusan na nilang naisahan ng mga tropa nating sundalo. Sa kanilang paniniwala ay nagtagumpay sila sa isinagawang pag-infiltrate sa detachment site at kampante na pumuslit sa kabundukan bandang alas 5 ng hapon habang bitbit ang mga ninakaw ng mga armas. Dahil naman sa bigat ng kanilang mga naipuslit na mga armas ay sa pilitan nila itong pinabitbit sa mga kaawa-awang mga magsasakang nakasalubong lamang nila sa kanilang dinadaanan. Pinagbantaan nila ang mga ito na papatayin kung hindi nito susundin ang kanilang mga utos. Ang buong akala ng mga rebelde ay ligtas silang makakapuslit sa kabundukan. Subalit ang hindi nila alam ay ang kagubatan ay ang tahanan ng mga Scout Ranger at sanay ang mga ito na makibagay sa kagubatan at manghunting ng mga kaaway sa gubat. Di nila akalain na merong pipitong sundalo ang tumugi sa kanila at sinusundan ang kanilang mga bakas at isa na nga dito ay ang mandirigmang bisdak na si First Lieutenant Armando Bohol ng 31st Infantry Battalion. Dahil sa kanyang galit at dahil na rin sa ayaw niyang makantsawan ng mga rebeldeng NPA ang kanyang unit ay buong tapang nitong pinangunahan ang tracking operations para mabawi ang mga armas mula sa mga bandido at para itumba ang mga ito. Talaga namang labis ang gigil ni Bohol sa mga ito dahil parang nabastos ang kanilang pride bilang sundalo sa ginawa ng mga rebelde. Kitang-kita nila kung saan ang ruta at kung saan ang withdrawal direksyon ng mga komunista dahil dumaan sila sa palayan. Ito ang sinundang lead ng grupo ni Bohol. Sariwang-sariwa pa ang mga yapak na kanilang nakita dahil sa napagod at napuyat ang mga terorista kaya panay ang kanilang pahinga. Pagkatapos ng humigit kumulang 3 oras na pagsubaybay sa mga umeeskapong bandido ay nakita nila ang mga ito na nagpapahinga. Hindi naman namalayan ng mga ito na paparating na sina Bohol dahil sa sobrang tahimik ng kilos ng mga ito at ni kaluskos ay wala kang maririnig sa kanila. Pumunta sa harapan si Bohol at gumapang papunta sa mas magandang pwesto upang may anggulo ng maayos ang kanyang baril. Ayon sa kanilang kwento ay nasa 20 ang nag-uumpok mga NPA sa ilalim ng isang puno. Ang tanging lugi lang nila Lieutenant Bohol ay mag-isa siyang may dalang rifle dahil puro caliber 45 pistol ang dala ng 6 niyang mga kasamahan.
Dahil doon ay kailangang malapitan nila ng 25 metro ang mga kalaban para mapatamaan din ng mga naka-45 niyang mga kasamahan ang kanilang mga target. Dahan-dahan silang gumapang ng walang ingay at kaluskos na maririnig at hindi nga naaninag at naramdaman ng mga kalaban ang kanilang ginagawa. Kumbagay para silang tunay na musang na gumagalaw habang papalapit sila sa kalaban. Bulagain natin sila. Ako muna ang puputok. Yan ang instruction ni Lieutenant Bohol sa kanyang 6 na mga kasamahan. Nang maabot na nila ang 20 metro at puro damo na lang ang pagitan nila sa mga terorista, ay dito na nag-umpisang magpaputok si Lieutenant Bohol. Dahil dito ay sumabay na rin ang mga kasamahan niyang naka-45 lang. Nagulat ang mga komunistang NPA at nabulaga sila sa ginawa ng mga musang. 2 agad sa mga ito ang tinamaan sa ulo at agad na namatay at ang iba naman ay nasugatan ng malubha. Dahil sa pagkagulat ay nagpulasan at tumakas ang mga bandidong hindi tinamaan at naiwan ang mga sugatan. Ang ibang mga kaaway ay nakipagpalitan ng putok kina Lieutenant Bohol gamit ang malalakas na kalibre ng baril. Subalit hindi natakot dito si Bohol at mabilis siyang umiba ng pwesto at ang gulo habang nakikipagsabayan ng putok sa mga kalaban. Muli ay nakatawa na naman siya ng mga kaaway. Asintado talaga ang bawat bira nitong si Lieutenant Bohol at tiyak na may matutumba kapag nakaengkwentro niya. Panay aim fire ang ginawa niya sa mga bandido at pilit hinihila ang mga sugatan na kasamahan. Naiwan nila ang iilan sa mga baril nila sa kanilang daanan. Pinadampot naman agad ni Lieutenant Bohol ang mga baril sa kanyang mga kasama at sinabihan niya ang mga ito na sumunod sa kanya para sundan ang mga komunistang NPA. Dahil sa pagiging agresibo ay patuloy ang pagsugod ni Lieutenant Bohol sa mga kalaban hanggang sa napansin niya na napalayo na siya sa mga kasama niya. Bagamat malayo sa mga kasama ay maayos pa rin nakipagbakbakan si Bohol at muli ay nakatama na naman siya ng isang kalaban. Maya-maya ay tinignan niya ang kanyang bandulir at nakita niyang ubos na ang kanyang bala. Panay putok na ang mga kaaway sa kanya habang pinapatakas ang mga kasamahan. Gusto pa sana niya makipagsabayan ngunit wala na siyang bala at tiyak na kamatayan na makukuha niya kapag lumapit pa siya sa mga ito. Subalit dahil sa labis na takot ng mga rebelde ay tumakas ang mga ito at hindi na nag-abala pa na sumugod sa nooy nag-iisa na si Armando Bohol. Doon na siya nagpasya na bumalik na siya sa mga tropa niya dahil wala na nga siyang bala. Sa pagbalik niya sa pwesto ng tropa ay bit-bit ni Bohol ang iilang naagaw na baril mula sa mga terorista. Grabe naman ang bilib ng lahat dahil sa nasaksihan nilang katapangan niya. Dahil sa kanyang katapangan ay inirekomenda si Lieutenant Bohol na makatanggap ng Medal for Valor. Hindi lang basta buwis buhay ang kanyang ginawa para mabawi ang mga armas na ninakaw ng mga rebelde kundi nagpamalas din ito ng mataas na karunungan sa battlefield at madiskarteng pagsasagawa ng pagtugis sa mga bandido. Ang kalibre ni Armando Bohol bilang isang sundalo ay mahirap pantayan dahil siya ay sadyang walang takot sa katawan at kayang isagawa ang kanyang misyon ng walang pagdadalawang isip. Para sa ibang mga kasamahan ni Lieutenant Bohol ay deserving ito na maging awardee ng Medal for Valor. Ayon sa kanila, ang puso at ang buong pagkatao ni Bohol ay nakalaan sa paglilingkod at pagtatanggol sa bayan at ang sinumang magtatangkang guluhin ang katahimikan at kapayapaan ng ating bansa ay hindi pagdadalawhang isip na tugisin ni Bohol hanggang sa malupig ang mga ito.